Ako si Ernesto, Boss Pao. Bago ko simulan ay magandang gabi muna sa inyong lahat. Isang gabi ng handaan sa baryo namin ang naging simula ng isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Ang gabi na iyon ay puno ng tawanan, pagkain at musika. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw na nakakabit sa poste, may aninong dahan-dahang gumagapang at humahalo sa mga tao. Naganap ito, Boss Pao, sa isang baryo sa Iloilo, taong 2007, sa mismong araw ng pista ng San Roque. Ang buong kalsada ay punong-puno ng mga tao. May mga mesa sa gilid na puno ng pansit, adobo, lechon manok, at mga putaheng inilabas lang tuwing kapistahan. Ang mga bata, Boss Pao, ay naglalaro sa gitna ng kalsada, habang ang mga matatanda ay nag-iinuman sa gilid, at ang mga loudspeaker ay bumubuga ng tugtog mula sa videoke. Sa unang tingin, wala kang iisiping masama. Ngunit sa ilalim ng ingay at kasayahan, unti-unting dumarating ang hindi maipaliwanag na presensya. Sa bandang hating gabi, nagsimula ang mga aso sa baryo na tahol ng tahol. Una ay isang aso lang sa tabi ng kapilya. Kasunod ang nasa kanto, hanggang sa halos lahat ng aso sa paligid ay nagsasabay-sabay. Ang iba ay nakatingin lang sa dilim ng bukirin sa likod ng baryo, tila may inaabangan. Ang mga matatanda ay nagsimulang magbulungan, at ang isa pa nga ay nagbitaw ng salitang matagal nang kinatatakutan: ang aswang. Sa mesa ng handaan, Boss Pao, may isang malaking kaldero ng dinuguan. Nang buksan ito ng isa sa mga nag-aayos ng pagkain, may kakaibang amoy na parang panis, ngunit sabay na nakakaakit. Ang mga langaw na dati ay lumilipad lang sa paligid ay biglang nagdagsaan. May ilan pang nagsabi na ang lasa ng dinuguan ay kakaiba, parang may halong laman ng hindi mawari. Ngunit dahil lahat ay lasing at masaya, hindi ito pinansin. Habang patuloy ang kasiyahan, napansin kong may isang babae na dumating. Hindi siya kilala ng mga taga-baryo, ngunit pinapasok na lang dahil sanay ang lahat na sa tuwing pista may mga bisita mula sa ibang lugar. Payat siya, Boss Pao. Mahaba ang buhok at ang mga mata ay tila masyadong dilat para sa normal. Hindi siya nakihalubilo. Umupo lamang siya sa isang gilid at hindi kumain kahit isa. Ang ginawa lang niya ay tumitig sa mga tao, lalo na sa mga bata. Sa gitna ng tawanan, biglang bumagsak ang isang bata mula sa mesa. Nangingisay iyon, Boss Pao. Dali-dali siyang dinala sa loob ng bahay. Ang sabi ng mga nakakita, parang may humawak daw at humila sa bata bago ito bumagsak. Ngunit wala namang tao sa tabi niya. Nang tignan siya ng albularyo na dumalo rin sa pista, nagsabi itong
nilalapitan ng masamang espiritu ang bata. Samantala, ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimulang pumikit-pikit. Ang generator na nagbibigay ng kuryente sa buong handaan ay biglang umingay at parang mabibigo. Sa bawat pagdilim ng paligid, ang babae sa gilid ay nagiging kakaiba ang anyo. Minsan buspaw, para bang humahaba ang kanyang leeg. Minsan naman ay para siyang nagiging doble ang liit. Ngunit sa oras na bumabalik ang ilaw, bumabalik din siya sa normal. Maya-maya pa, nagsimulang umulan ng malakas. Lahat ng tao ay nagsisiksikan sa mga tolda at sa loob ng bahay. Doon buspaw, ramdam ang bigat ng hangin. Amoy asim, amoy dugo, at amoy lupa. Ang mga bata ay isa-isang nagkakasakit, nilalagnat, nanginginig, at ang iba ay nagsusuka. Ang mga aso sa labas ay humihiyaw. Hindi na basta tumatahol, para silang umiiyak. May isang matanda na tumayo at nagsabi ng derechahan. Nasa gitna ng handaan ang aswang. Hindi lahat ay naniwala, pero nang lingunin ang mesa, wala na ang babaeng bisita. Naiwan lang sa upuan ang basang marka ng tubig at ang amoy ng malansang dugo. Nang naghiwa-hiwalay ang mga tao matapos ang ulan, may ilan ang nakarinig ng matinis na sigaw mula sa bukirin. Parang sigaw ng isang nilalang na hindi tao. Nang sinundan ito ng mga matatapang, nakita nila sa gitna ng putikan ang mga yapak ng paa na hindi normal. Mahahaba iyon. Nakaangat ang sakong at nakabuka ang mga daliri na parang kuko ng hayop. Simula noon, hindi na naging payapa ang baryo. Sa mga susunod na linggo, 3 sanggol ang biglang nagkasakit at namatay nang hindi maipaliwanag. Ang mga aso ay isa-isang nawawala at ang mga nakakatanda ay laging nakaririnig ng yabag sa bubungan tuwing hating gabi. Sa kalsada kung saan ginawa ang pista, may mga bakas pa rin ng yapak na hindi nabubura kahit paulit-ulit ng nababaha at natatabunan ng alikabok. Sa tuwing may bagong handaan, laging may nararamdaman ang mga tao. Parang may isang hindi imbitado na nakaupo sa dilim, nagmamasid, nag-aantay ng pagkakataon. At hanggang ngayon, sa tuwing maiisip ko ang gabing iyon, nanlalamig pa rin ako sa takot, sapagkat alam ko hindi pa tapos ang kwento. At ngayong gabi, habang ikinikwento ko ito, naririnig ko ang sigaw ng mga aso sa labas ng bahay ko. Hindi ko alam kung inaabangan nila ang dumadaan o kung nandito na naman ang aswang sa handaan.